Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aristo Mariano, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bang! Gaya ng inaasahan, napabalikwas si Han Sanchen at muling bumagsak sa lupa. Pumunta ka sa impyerno, Tiangui Shield. Pumunta ka sa impyerno, Tiangui Shield. Tiangui Shield. Ganun lang, mga ilang minuto pa. Damn, you turtle, you, besides the heavenly turtle shield, may magagawa ka pa ba? This is the same trick that comes and goes. Pag hindi mo ako ginugulo, may inis ako. Nakaupo sa lupa, si Han Sanchen ay bagbog at namamagana sa oras na ito, depressed talaga siya, tumatalon-talon siya na parang unggoy, ngunit hindi niya magawang magdulot ng anumang pinsala sa pagong, sa halip, nasaktan siya, sobrang seryoso. Ang mas mahalaga ngayon ay lalo akong pagod at hinihingal. This one move is enough to make you drink a pot, and I'm not afraid to tell you that you are only worth this move. Ikaw, sige, munting pagong, totoo talagang nalaglag ang tigre at binubuli ng aso, wala akong masabi, anong gusto mo? Magsaya lang tayo. Pagkasabi noon ay bahagyang naningkit ang mga mata ni Han Sanchen. Ako ay isang Daoist at hindi ako interesado sa mga pagkaing karne tulad mo. Halimaw ka, nagpa-practice ka pa ng Taoism. Sinabi ko na, hindi ako halimaw, bakit mo ako sinisiraan? Uulitin ko, hindi ako halimaw, isa akong mythical beast, ako. Panipi, ako, bakit ako nakikipag-usap sa isang ignorante na batang tulad mo dito? Ay, nakasimangot si Han Sanchen at halatang natigilan, itong pagong na ito ay hindi mukhang nagsisinungaling, pagkatapos ng lahat, maaari siyang maging walang awa at magpakamatay, hindi na niya kailangang ipaliwanag ang anumang bagay sa kanyang sarili. Kalokohan, ang pagong ay pag-aari ng isang banal na hayop, sino pa kaya ito bukod kay Xuanwo? Alam mo, si Xuanwo ay naging totem sa kanyang katawan. Kaya, paano maaaring magkaroon ng anumang iba pang mga pagong? Damn, are you kidding? Si Xuanwo ba ang nag-iisang pagong na hayop sa mundong ito? Kung ako ang tatanungin mo, si Xuanwo ay karapat-dapat na ikumpara sa akin. Hindi ako nagyayabang, kapag nakita ako ng lalaking iyon na si Xuanwo, kailangan niya akong tawagan where's the kuya? Anong ibig mong sabihin? Matatawag ka pang kuya ni Xuanwo. Bakit? Dalawa ba ang Xuanwo sa mundong ito? Kalokohan, kapag nakita ako ni Xuanwo, syempre kailangan niya akong tawaging kuya. Sinulyapan niya ng masama si Han Sanchen, bakit? Sa tingin mo ba nagyayabang ako? Kung gayon sino ka? Nakasimangot si Han Sanchen. Bakit ko sasabihin sa'yo? Damn it, you. Tapos naglakas loob ka pang sabihin na hindi halimaw. Sinabi ito ni Han Sanchen at biglang bumantong hininga, pagkatapos kong matamba ngayon, halatang may naramdaman akong mali sa itaas ko. Nawala ko ito sa isang iglap. Kung tutusin sa karanasan, tiyak na may kakaiba sa kakayahang mag-take off, kung ito ay isang mythical beast, paano nito iset up ang kakaibang mga bagay na parang bitag? You said the restriction up there, damn, it was indeed me, but you can't blame me. Tsaka, hindi ba ikaw mismo ang lumipad doon? I didn't ask you to fly there. Parang tama ang sinabi niya, parang ganito ang lakad niya that time. Hindi ka ba gumawa ng tunog na nagdala sa akin dito? Walang kwentang bata, pagkasabi niyan, huminto siya, ang dahilan kung bakit hindi mo ako masisisi ay dahil hindi na kasing ganda ng dati ang magic power ko, dito, hindi ko na kayang talunin ang ibon na iyon, kaya, ang ibon na iyon kapag nakita ng isang ibon ang isang tao sa itaas nito, ito ay gagawa ng tunog upang akitin ka na tumalon sa bangin, sa katunayan,
hindi ikaw ang nauna, sa nakalipas na daang taon, marami sa kanila ang tumalon, at sa wakas ay nahulog ang ibon, at sa wakas ay nahulog ito, at sa wakas ay nahulog ito, at sa wakas ay nahulog ito, at sa wakas naging pagkain nito. Then, after being eaten by him, tumaas ang magic power niya at lalong lumakas ang resistensya niya sa akin. Nang makita ang pagkalito ni Han Sanchen, umiling-iling siya, kalimutan mo na, kahit sabihin ko sa'yo, baka hindi mo maintindihan. Panipi tuldok panipi. Baxia ang pangalan ko, at may binabantayan ako sa malapit. Maya-maya, isang malaking ibon ang ipinadala mula sa itaas. Ang malaking ibong ito ay mukhang phoenix ngunit hindi phoenix, o isang agila ngunit hindi isang agila, sa sinabi niya, originally from the phoenix family, gumawa ito ng masama at inilagay dito para pangalagaan ang mga ganoong bagay. Orihinal, ang dalawa sa kanila ay nakasalalay sa isa't isa, at ang kanilang buhay ay medyo maganda. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang magandang panahon, at unti-unting napapagod ang ibon sa buhay na ito na walang kinabukasan. Sa makatuwid, tahimik nitong sinimulan ang sarili nitong kakaibang buhay. Hindi niya alam kung saan niya narinig na kung kanibalisasyon niya ang mga tao, ang pag-asa sa aura ng mga tao ay maaaring mapalawak ang kanyang antas ng paglilinang, kaya nagsimula ang Phoenix ng isang nakakabaliw na pagpatay. Sa loob lamang ng ilang taon, pinatay niya ang lahat sa paligid, at ang antas ng kanyang paglilinang ay mabilis ding umunlad, tila malapit na ang araw ng kanyang pagsikat. Nang makita ito, naunawaan ni Woogie na naiinip siya dito, ngunit kung tutuusin, hindi ito maaaring batay sa pagpatay ng mga tao. Sa makatuwid, hinikayat siya ng pagong sa pamamagitan ng magagandang salita, at sa wakas ay kumilos ang dalawang panig. Ang ibon ay nangingibabaw sa apoy at matalino sa pag-atake, habang ang pagong ay nangingibabaw sa tubig at may hindi magagapi na depensa. Sa totoong buhay na labanan sa pagitan ng pinakamalakas na sibat at kalasag, ang pagong sa wakas ay nakakuha ng kaunting kalamangan. Naghabulan ang magkabilang panig, at unti-unting nawala ang ibon, umasa ito sa kakayahang lumipad at patuloy na itinapon ang pagong. Sa kabutihang palad, sa wakas ay naabutan ng pagong ang Phoenix dito, at ginamit ang kapangyarihan nito upang ilipat ang maraming kalapit na bundok at pilit itong pinigilan sa mga bundok. Ngayon, bagamat hindi makaalis ang ibong ito sa bundok na ito, maaari nitong gamitin ang ilan sa mga kakayahan nito dito upang akitin ang mga tao at lumunin ang mga tao. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting naging bawal na lugar ang lugar na ito, at naging mapayapa ang lahat hanggang sa dumating dito si Han Sanchen. Bahagyang kumunat ang noo ni Han Sanchen. Kung tutusin sa itsura niya, totoo nga at mukhang hindi niya ito ginagawa. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Han Sanchen, ngunit bakit ako naakit sa tunog? Ngunit hindi inatake ng tinatawag na ibon sa iyong bibig. You seems to be a little unusual. I can see it, kaya nakikita din ng ibon. So, hindi kanya agad inatake, instead, pinababa kanya ng diretso, parang may kinalaman sa hininga sa katawan mo, mahinang sabi ni Ogway. Pagkasabi niyon ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa isang estado na tila natutulog, makalipas ang ilang minuto. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, parang may matako na hininga sa katawan mo. Damn, you can sense this. Not only I can sense your taotay aura, I can also feel the power of chaos in your body. Teka, ikaw, bakit may pangopalakol ka pa? Pupunta ako. Tuluyang natigilan si Han Sanchen. Ngayon, naniniwala siya na ang kabilang partido ay dapat ang reyna ng Baxia. Dahil ang banal na hayop lamang ang maaaring magkaroon ng napakalakas na kakayahan sa pagdama. Tsaka, nararamdaman din niya ang kapangyarihan ng taotay at kaguluhan. Dahil ang kapangyarihan ng taotay sa iyong katawan ay talagang katulad ng aking kapangyarihan sa isang tiyak na lawak. Kaya't pagkatapos kang day ng ibon, bigla nitong napagtanto na may isang bagay na hindi tama at hindi ng ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang kapangyarihan ni taotay ay katulad ng sa iyo. I told you, Baxia ang pangalan ko, at totoo kaming magkapatid ni Taotay. Sa tingin mo ba magkatulad ang kapangyarihan natin? Sumimangot si Han Sanchen at agad na naalala ang sinaunang alamat, ang tinatawag na dragon ay nagsilang ng 9 na lalaki, si Taotay ay isa sa kanyang mga anak, at ang malupit na ito ay tila isa sa kanyang mga anak. Paglagay dito,
Wala naman talagang masama sa sinabi ng lalaking ito. I'm not going to hide it from you, close na close kami ni Tao Tai, so pwede ba tayong maging kapamilya? Pansamantalang tanong ni Han Sanchen. Oo, bagamat ito ay medyo pinaghihinalaang sa puwersahang pagtatatag ng isang relasyon, ito ay talagang hindi isang estilo ng trabaho ni Han Sanchen, gayunpaman, hindi niya maitatanggi ang relasyong ito. Not to mention that he is not that powerful now, even in his heyday, hindi siya titingin sa monghe o sa Buddha, pagtingin sa mukha ni Tao Tai, imposibleng magkaroon siya ng head-on conflict kay Baxia. Sa sitwasyon ko ngayon, sa totoo lang, kailangan ko talagang i-dominate at i-accommodate ang sarili ko. Sa makatuwid, nakakahiyangang magpakasal sa panahong ito, ngunit sa likod ng kahihiyan, marahil ay may ilang hindi masabi na mga benepisyo. Sa pag-iisip nito, sabik na tumingin si Han Sanchen kay Baxia, naghihintay ng kanyang sagot. Yes, we do count as our own family. Since we are our own family, I actually have something to trouble you with. Ah, anong meron? Medyo nanlamig ang puso ni Han Sanchen, tungkol saan ang lahat ng ito. Gusto kong kilalanin ang aking kamag-anak at iwan ka, ngunit sa huli, nakilala ko pa rin siya, bakit niya ako gustong iwan? Since you have the power of chaos, then you can help me take away the power of the seal left in my body, so that I can recover some of my skills. After thinking about it, Baxia still didn't want I had the nerve to say it. Damn, it turns out you still have this idea, old turtle. Now I seriously doubt that you are tell me so much, but you actually want me to help you, right? Damn, galit na sabi ni Woogie, paano ko sasabihin, isa rin akong maharlikang amo, paano ko magagawa ang nakakainip na bagay? Bakit? Liko nagsimulang magsalita ng kalokohan. Nakasimangot si Han Sanchen, aminin mo ang katotohanan. Utot, namula ang matandang pagong, after sabihin kay Han Sanchen so much, he really had this idea, kung tutuusin, hindi niya kayang tunawin ang natitirang kapangyarihan ng pagbubuklod. Hindi lamang ito ang palaging nagpapasugat sa kanya, ngunit ang mas nakakainis ay ang kanyang paglilinang ay palaging napapailalim sa maraming mga paghihigpit. Orihinal, hindi niya ito pinansin at umasa sa kanyang malakas na depensa upang ipagtanggol ang ibon, at pagkatapos ay ginugol ang kanyang buhay sa ganito. Gayunpaman, iba ang nangyari ngayon, na nagparamdam sa kanya ng magulong kapangyarihan ni Han Sanchen habang siya ay nagpapahinga. Kung magagamit niya ang kapangyarihan ni Han Sanchen para tanggalin ang kanyang selyo, ang kanyang cultivation ay ilalabas, hindi lamang niya masusupol ang kaawa-awang ibong iyon, ngunit makakalabas din siya at hindi na kailangan pang manatili sa mahirap na lugar na ito. Ang pag-alis ng aking silang power ay talagang napakabuti para sa iyo. Bagamat ang kapangyarihan sa iyong espada ay makapangyarihan, ito ay napaka-yin, at ang silang power sa aking katawan ay purong yang. Kapag nakain mo na ang kanila, iyon ay katumbas ng pagkakaroon ng mas malaking kapital upang sugpuin ang yin chi sa iyong katawan, na talagang isang uri ng ginhawa para sa iyo, sabik na. Udyok ni Baxia. Nakasimangot si Han Sanchen, nagsasabi ka ba ng totoo? Pagkatapos kong mag-take over, anak din ako ng dragon, bakit ako magsisinungaling sa iyo bata pa? Then how do you make this clear? If you see you are the queen of the underlord, then I can also say that I am the queen of the human emperor. Ikaw, iniinis mo talaga ako. Hindi nakaimik si Woogie, kung pwede lang, gusto niya talagang patayin ang lalaking nasa harapan niya. Tsaka, kahit maniwala ako sa'yo, so what? Nakita mo naman na napaka-uncomfortable na gamitin lahat ng energy ko ngayon, if I have to use the power of chaos to help you. Hindi ba mas mahirap? Nakasimangot si Han Sanchen, daan. Pagkasabi ni Han Sanchen nito, biglang naalala ni Baxia na medyo espesyal nga ang katawan ni Han Sanchen. Maliban kung mayroon kang paraan upang matulungan akong pansamantalang sugpuin ang yin chi sa aking katawan, pagkatapos ay matutulungan kitang alisin ang kapangyarihan ng selyo. Master of Heaven and Earth Affairs si Baxia, and can predict all kinds of emotions. Although your situation is special, it is not impossible to save. Sigurado ka? Syempre. Okay, ipinapangako ko sa iyo, kung matutulungan mo ako,
hindi ako tutulong sa iyo na tulungan kang alisin ang kapangyarihan ng pagbubuklod na iyon. Humph, payag ka na, pero hindi na ako masaya. Pagkasabi nun ay nagpaalam na si Woogie na pasimpleng karga-karga si Han Sanchen sa likod at pasimpleng nakapikit na parang ayaw na kitang pansinin. Hey, I'm talking about you guy, ang saya-saya mo pa rin, no? Galit na galit si Han Sanchen na hindi siya nakaimik. Sige, dahil hindi ka masaya, kaya kalimutan mo na, magpanggap ka na lang na wala akong sinabi. Panipi, pagkasabi nun, dirdiretsong humiga si Han Sanchen sa bato sa tabi niya at nakatulog. Biglang bumagsak ang buong lambak sa isang awkward na katahimikan. Gayunpaman, si Han Sanchen ay nagpapanggap na natutulog sa buong proseso. Ang matandang pagong ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na maibsan niya ang kanyang kasalukuyang espesyal na pisikal na kondisyon, paanong ayaw niya. Gayunpaman, sa pagtingin sa malaaso na hitsura ng matandang pagong, alam din ni Han Sanchen na kung madali siyang pumayag, ang matandang pagong ay muling lalapit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi natalo si Han Sanchen sa sinuman sa mga psikolohikal na laro. Anyway, sayang naman tignan natin kung sino ang unang sumuko. Gayunpaman, sa katunayan, nag-isip si Han Sanchen ng kaunti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!